inspired sa aking paggawa. Parang hindi ko pa nakikita ang pagkatay na ginawa. Wala na. Parang wala na. May isang piece of property dito. Ito totoo parang iniisip ko anong team ang gagawin dito sa lugar. Anong team? Team ba ng Mediterranean team? Japanese architecture? Or American style? Wala. Ang pinanggalingan ko sa mayroon ko mga kaibigan may specific. Mayroon Belmonte. Si Speaker Belmonte may siya naturo sa pag-aaral. Nung bata ako, kasi GSI is 29 years old na siya yung naging kaibigan. Mahilig na siya mga antique industry. He's a collector of antiques. Paper money, painting, sculpture, whatever. Anything about antiques, old, collector niya. Hindi ko maintindihan bakit kinokolekta yung luma at nagkakaroon ng value. Dahil sa value yun, investment daw. So, kapag nawawala na yung mga antique, dahil dami demand ng tao, pero antique, hindi demand. Doon lang yun nila. Kapag yumayaman ka ba, huwag mong binibili, art. Art. Sa art, kasama itong antique. Kasi pa ko lang, lumala akong gawin dito. Nagpatayo ako ng bahay doon, bumili akong lumang bahay, diniba namin, lahat ng pyesa, pinesa-pyesa namin. Parang ginamit namin yung pintana, tulungan namin yung hagdanan, tulungan namin pinto, ginawa ng sahi, yun yung ginamit. Pero yung bahay wala na. Pinesa-pyesa mo gano'n. Katapos, yun, bahay din. Ito yan, di ba? Nakita ko na una ng yung dating bahay na pinag-iba ako, nakita ko ng bawag di bahay. Maganda. Ibigay ko doon, wala na siya. Para bang yung kamay mo, nilipat ko doon. Yung paa mo, nilipat ko paano yung ulo na wala. So, hindi na makita kung ano yung tsura ng pinanggalingan ng bahay. Parang nakakalungkot tingnan. Siguro yung bahay na ito, pwede isipan nung mayari. Greenhouse anong araw. Tapos namatay na yung mga mayari. Napunta sa mga pamangkin, napunta sa mga anak. Minahan ng anak, napunta sa mga apo. Since na kanya-kanya na, nawala pa bayaan yung bahay. Nawala na ng halaga yung bahay. So, parang gano'n ang pakaramdam. Naisipan ko magpatayo na sa pambahay. Lili, lipat. Lili. Mga Cagayan house na maliit. Doon. Dahil simpleng bahay, dapat mo lang, buo. Hindi yung bahay ng kargado. Bahay ng mga kargado, makatiwala. Gumawa ko ng team. Kasi dapat may team, mag-aaral. So, as a grupo ng karpintero. Maestro karpintero, saka isang leader. Si Dolpo, saka si Cesar Maynabo. Sila nakatiwala ako, gumawa sila ng mga team na maggigiba roon, sila mag-anilipat. May team kami. Sa buong team, tabo. Pero bago mabuo, siyempre, since bago, iba, lipat, balik, lipat, kabit. Kabit. Talagang nag-aaral. So, it took about 6 months to construct in one small house. Dapat magawa ng 2 months because bago lang sila.
Hindi nila gawa. Hanggang sa nasanay, gumawa na kami ng bahay na bato. Yan yung kawayan. Yan, balik-balik na yan. Buo. Hanggang sa nakita namin yung bahay na bato pala maganda. Hanggang sa nakabuo kami, nagtindi na ko na lang po. Artist ko, ito ako. Hindi. Bumili na kayo mga lumang bahay. Yung unang ginawa ko yung bahay, ano ang dumating sa akin? Naalala ko ng kabataan namin na hindi na naiintindihan ko heritage. Wala pala tayong kasaysayan. Hindi ko naalala yung kasaysayan, puro kwento. Para maalala mo yung kasaysayan, dapat makakita mo ito. Meron pala tayong kasaysayan. Kung wala tayo nito, lahat yan nasa libro. Wala na kayo makikita. Paano mo ikikwento sa mga bata? Ang panahon ng Kastila ay ganito. Kung nakikita mo yun sa libro. Pero kung nararamdaman mo, hahawakan mo, alam mo kung ano sinasabi mo. Minsan, lalo ko na-inspired. Nung nakakabuo na ako ng bahay at maraming handang umiiyak, naluluha pag nakikita yung bahay naaayos dahil sila mismo ang nakaramdam niya bata sila. Inaalala ko na sila pa sana nakakatuwa naman po naalala ko dahil ngayon naluha ko. Tapos yung bintalingan sila rin yung bata daw sila doon daw sa sumisili mga nanay nila sa Davao dumadaan ang posisyon. Nung mabuo na yun, nakita ko yung ganda ng bayan, ganda ng history. Dahil ako, galing ako sa kabat-batang mga bata rin, wala akong naiintindihan sa history. Hate na hate yung kwento sa libro. Dahil alam mo ang mapapalagan eh. Gusto ko pa naglalaro eh. Kwento ng kwento, wala namang nakikita eh. Bakit anong European, kung sila ay mahal naman nila heritage sila, mahal naman nila history nila, kasi meron sila nakikita. Pumunta ka sa Italy, makikita mo yung panagkwento si Julius Caesar. Hindi mo ako niloloko yung talaga si Julius Caesar dyan. The natural head. Nasabihin mo, nung panahon ng Kastila, nasa puro building na yun. So hindi mo mararamdaman. Kaya nawawala heritage kasi hindi mo napipil. Wala kang nakikita, puro kwento. Kaya bakit sinasabi, bakit daw ibang bansa maraming galing? Kasi nandun yung kwento, nandun yung heritage, nandun yung kultura niya. Nasaan, nasa architecture nila, naapakan nila, piniti nila, naahawakan, nakikita nila. Tayo wala tayong nakikita na. So, yung costumbre natin, yung paniniwala natin sa sarili natin, at paniniwala natin sa bayan natin na wala na. Kasi ang nakikita na natin, pang araw-araw ka nang dumaga sa harap mo. Na wala ka na ng sense of history. Because wala ka ng sense of feeling. Hindi mo siya napipil. Alam mo lang kwento. Parang nangyari sa'yo, kwento lang na iba't adal niyan. Nakatingin ka lang sa langit. Pero kung kayo nakatira dito, nararamdaman mo. Pag sinabi mo, ito ang bahay naman Luna. Nararamdaman mo si Luna nandiyan, namimita na. Dahil kitang-kita mo, nandiyan talaga. Yun yung ibig sabihin kung bakit nabubuo ko.